4 na taon, instant noodle lang ang kinain niya. Ano naman kaya ang key na labasan niya? Ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa taong kumain ng noodles ng dire-diretso sa loob ng 4 na taon. Isang estudyante sa high school sa Taiwan ang naging masyadong abala sa buhay eskwela. Ito ay dahil malapit na siya na gumraduate sa high school niya. Ayon sa mga kaklase nito at pinakamalapit na kaibigan na nakilala nila ito bilang napakasipag sa pag-aaral. Ngunit kung gaano ito kasipag sa pagbabasa ng libro upang makapasa sa eskwela, ganon din ito katamad upang lumabas, upang kumain o magluto ng masustansya na pagkain. Ayon sa kanila, mas importante sa kanya na mataas ang grado niya kaysa naman sa kalam ng sikmura niya. At talaga naman na pagdating sa grado sa eskwela ay walang makakatalo sa kanya. Ngunit kahit gaano man kataas ang kanyang marka, hindi maiwasan na magutom siya. Kaya naman sa tuwing kakalam ang kanyang sikmura, araw man, tanghali, gabi man o madaling araw, instant noodles ang kanyang pinagbabalingan. Sa kanyang pagpasok sa kolehiyo, mas tumindi pa ang kompetensya. Mas naging mahirap ang mga kailangan na lampasan niya. Kaya naman mas tumindi pa ang kanyang pagsusumikap. Kasabay nito, mas tumindi rin ang pagkain nito ng instant noodles. Ayon sa kasama nito sa kanyang dormitoryo, minsan sa isang linggo kung bumili ito ng makakain at tambak-tambak na noodles, kanyang nagsisilbing araw-gabi na pagkain. Minsan isang gabi sa kasagsagan ng pag-aaral nito, nagulat ang kasama nito nang bigla na lamang nagsisisigaw ang binata. Bigla na lamang daw sumakit ng matindi ang kanyang sikmura. Agad na tinawagan nito ang kaanak ng kanyang kadormitoryo. Ayon sa kanya na namimilipit sa sakit ng tiyan ang kanyang kasama, kailangan nila na ito ay puntahan na. Sa pagdating ng magulang ng estudyante, agad nila itong isinugod sa pagamutan. Doon na diskubre nila ang masaklap na katotohanan. Stage 4 na ang kanser sa sikmura ng anak nila. Ito ay ayon sa dalubhasa na tumitingin sa kanya. Dagdag nila na napakanipis na ng tsansa na makaliligtas pa ang anak nila. Ngunit inilaban ito ng pamilya. Sa loob ng 1 taon na walang mintis na gamutan, wala pa rin na nagawa ang siyensya at ang estudyante ay kinuha ng sakit na cancer. Sa pagpanaw ng binata, isang malaking katanungan ang iniwan nito sa kanyang buong pamilya. Anong naging sanhi ng sakit na kumuha sa batang-bata na anak nila? Ang pangunahin nila na nasa isip ay dahil ba sa walang patumangga na pagkain nito ng noodles ang naging sanhi? Ito ba ay nasa kanila na lahi? Mga katinagalog ko, kung siyensya ang pagbabasihan, ang pagkain ng proseso na kahit na ano na klase ng pagkain ay hindi naman talaga maganda sa ating katawan. Hindi ito maganda para sa ating kalusugan. Napakaraming pag-aaral ang inilabas patungkol dito. Paulit-ulit na sinasabi ng mga siyentipiko na hindi ito maganda sa kalusugan nating mga tao. Ngunit totoo nga ba na ang kinain nito na instant noodles ang siya na naging dahilan? Taong 2000, isang email ang maiging kumalat sa internet na nagsasabing may wax ang cup ng mga noodles upang hindi daw ito matunaw sa pagbuhos ng mainit na tubig. At ang wax na ito ay maaaring kumapit sa ating bituka na maaaring maging sanhi naman ng sakit na cancer. Ang iba naman ay nagsabi na mayroong wax ang mismo na noodles na ating kinakain. Ngunit ayon sa mga dalubhasa na hindi totoong may wax sa styro ng mga cup noodles. Ang mga cup na ito ay espesyal na dinesenyo upang hindi masira sa init. Hindi kinakailangan pa ng wax dahil ito rin naman ay matutunaw sa init kung ito ay meron man. Dagdag nila na ang wax na ginagamit sa pagkain ay napatunayan na ligtas na kainin. Sa ayaw man natin ay hindi natin namamalayan na maraming pagkain ang nagtataglay ng ganitong uri ng wax. Ito naman po ay tutunawin agad sa ating bituka at ilalabas po ng walang aberya. Isa pa sa itinutulong dahilan ay ang MSG o mas kilala bilang ang betchin. Ito ay ang tinatawag na ang monosodium glutamate. Mga katinagalog ko, sa pag-aaral na inilabas
Wala pong kinalaman ang betchin sa pagsakit ng ulo. Wala itong kinalaman sa pagdaragdag ng tao ng timbang. At mas wala itong kinalaman sa pagkakaroon ng cancer ng isang tao. Ang TBHQ, tertiary butyl hydroquinone. Ang sangkap na ito ay nilalagay kadalasan sa mga biskwit, sa mga frozen o instant na pagkain, lalo na sa mga instant na frozen na mga uri ng isda. Ayon sa pag-aaral na inilabas ng CSP o ang Center for Science in Public Interest na sa pag-aaral na kanilang inilabas na ang daga na nilagyan nila ng TBHQ sa kanyang iniinom na tubig ay nagkaroon ng maraming mga tumor sa katawan. Ngunit pinapaalala nila na mataas ang ibinigay nila na dosage sa daga. Kaya naman kung sapat lamang ang pagkain nito ay hindi malamang na makaaapekto sa kumakain nito. Kung katulad sa kaso ng estudyante sa ating kwento na araw man o gabi, noodles na ganito lamang ang kinakain, ay malamang na may kinalaman nga ang TBHQ sa pagtubo ng kanser sa kanyang katawan. Kaya naman mga katinagalog ko, sa kwentong ito, malinaw ang aral na dapat nating lahat na matutunan. Lahat ng sobra ay masama sa katawan. Kahit po ang tubig o ang sikat ng araw, kapag nasobrahan tayo ay masama naman po talaga. Kahit sa pagmamahal, pag sobra, masama din naman. Hindi po ba? Charat. Mga katinagalog ko, ano po ba ang paborito ninyong pagkain na madalas ninyo na kinakain? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim at sama-sama naman po na ito ay ating babasahin. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.